Bilang isang Polino at marahil bilang isang mag-aaral sa makabagong panahon, ang pananaliksik ay naging isa ng malaking bahagi ng ating buhay. Isa lamang ito sa mga disiplinang ginagamitan ng husay sa pagsusulat. Ngunit alam ba ninyo na may proseso sa paraphrasing, pagbubuod o summarizing, at pagbabalangkas o outlining? Yan mismo ang ating tatalakayin sa ngayon. Ngunit bago tayo magsimula, ako si KM Riago mula sa Bachelor in Secondary Education ng St. Paul University, Philippines. Ngayong araw, tatalakayin natin ang pagpapakahulugan, layunin at mga hakbang sa nabanggit ko mga paksa. Handa na ba kayo makiisa sa ating paglalakbay? Luma at papel, tinta at talas, yan ang ating mga ipapamanas. Halina't makiisa sa ating paglalakbay tungo sa pagdanab sa mga husay na magagamit natin sa ating mga sulatin. Sa lumalawak na mundo ng akademikong pagsulat, mahalagang kakayahan ang pagpaparaphrase, pagbubuod at pagbabalangkas. Sa pagtuklas natin ng kanilang kahalagahan at kahulugan, malalaman din natin kung paano nito napapalawak ang ating pag-unawa sa larangan ng pagsulat. Ano nga ba ang paraphrasing? Ang paraphrasing ay tumutukoy sa muling pagpapahayag ng ideya sa ibang paraan at pananalita upang padaliin o palinawin ito para sa mambabasa. Ito ay galing sa salitang Griego at Latin na paraphrases, nang ibig sabihin ay dagdag o ibang paraan ng pagpapahayag. Subalit, kahit iba man ang paraan ng pagpapahayag sa paraphrasing, nananatili pa rin ang orihinal na ideya ng isang akda. Maihahalin tulad ito sa isang buod o summary, kung saan ipinapahayag sa sariling pangungusap ang mga pangunahing ideya. Mahalaga ang paraphrasing sa larangan ng pananaliksik dahil nakatutulong ito upang maiwasan ang plagiarism na alam naman nating isa sa mga pinaka-pinagbabawal sa naturang larangan. Dahil sa paraphrasing, hindi lamang mas naiintindihan ng nagbabasa ang teksto, bagkus mas naiintindihan din ng manunulat ang kanyang paksa. Partikular na mahalaga ang disiplinang ito o ang kakayahan na ito sa paggawa ng Review of Related Literature o RRL na gumagamit ng iba't ibang referensya sa teksto. Kailan nga ba natin ginagawa ito? Gumagamit ng paraphrase kapag, una, nais gumamit ng impormasyon ngunit umiwas sa panggagaya. Gaya ng nabanggit, ang paraphrasing ay kadalasang ginagamit sa mga pang-akademikong teksto tulad ng saliksik, na teknikal pagdating sa pagkuha ng impormasyon mula sa iba't ibang batis. Sa pag-paraphrase, hindi lamang tayo nakaiiwas sa plagiarism o panggagaya, ngunit mas nadadagdagan din ang kredibilidad ng ating sinusulat. Pangalawa, ginagamit rin ito kapag nais iwasan ang masyadong paggamit ng direktang CP. At pangatlo, kapag nais gamitin ang sariling boses sa paglalahad ng impormasyon. Mahalaga ang paggamit ng sariling mga salita sa pagpapahayag ng impormasyon sapagkat ito ay nagpapakita ng orihinalidad at personal na pag-unawa sa paksa. Bukod dito, ang paggamit ng sariling salita ay nagpapakita ng kakayahan sa komunikasyon at pagsusuri. Ipinapakita nito ang kakayahan ng isang tao na gamitin ang kanyang sariling salita upang malinaw at epektibong maipahayag ang isang impormasyon. Sa pamamagitan nito, nagiging mas mabisa ang paghahatid ng impormasyon. Panghuli, ang paggamit ng sariling mga salita ay nagpapakita ng respeto sa may-ari ng impormasyon. Ito ay nagpapahayag ng pagkilala sa orihinal na may akda o pinagmulan ng isang impormasyon. Gaya ng karamihan ng kakayahan sa pagsulat, ang paraphrasing ay masasabi din nating sistematiko.
Taglay nito ang mga naturang hakbang. Una, basahin ng paulit-ulit ang akda upang maintindihan ito. Kung iyong babasahin ng paulit-ulit ang isang akda, magkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa nilalaman nito mula sa simula hanggang sa wakas. Ito ay magbibigay ng pangkalahatang ideya sa kung paano nagiging magkaugnay ang mga ideya at kaisipan sa loob ng teksto. Sa makatuwid, sa bawat pagbabasa, mas nauunawaan ang pangunahing mensahe o tema ng isang akda. Sabi nga nila, you can't write what you don't know. At dahil dito, mahalaga ang ating unang hakbang dahil nagsisilbi itong basihan sa pagpapahayag gamit ang sariling mga salita. Sa bawat pagbabasa, mas napagtutuunan ng pansin ang mga detalye at konteksto. At ito ay mahalaga upang masiguro na naipapahayag ng wasto ang bawat bahagi at hindi tuluyang nababago ang tono at anyo ng kaisipan at ideya. Sa kabuuan, ang paulit-ulit na pagbabasa ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa na siyang nagtutulak upang maiparaphrase ng wasto ang teksto. Pangalawa, magsulat ng mga susing salita. Sa pagpaparaphrase, ang paggamit ng keywords ay nakatutulong upang matiyak na wasto at maayos na naipaparating ang mensahe ng orihinal. Ang pagsusulat ng mga keywords ay nagbibigay daan sa atin upang magkaroon ng malinaw na gabay sa paghahatid ng mensahe, na siya rin namang nagiging daan upang maiwasan ang pagkakamali sa pagpapahayag at maitiyak na naipaparating ng wasto ang kahulugan ng orihinal na teksto. Sa pamamagitan ng pag-identify ng mga pangunahing salita, nakikita kung paano ito naaayos at naiuugnay sa isa't isa. Pangatlo, isulat ang sariling bersyon ng akda. Upang isulat ang sariling bersyon, unahin nating unawain at pagnilayan ang mensahe ng orihinal na teksto. Pagkatapos, gamitin ang ating sariling mga salita at estilo upang maipahayag ang mga konsepto at ideya. Mahalaga na huwag basta-bastang kopyahin ang mga salita mula sa orihinal na teksto. Bagkus, ay bigyang pansin ang pagpapahayag ng impormasyon sa ating sariling paraan. Pang-apat, ikumpara ang sariling bersyon sa orihinal na akda. Ang pagkukumpara ng sariling bersyon sa orihinal na akda ay nagbibigay ng pagkakataon upang matiyak na wasto ang ipinaparating na mensahe. Sa pagkukumpara ng sariling bersyon sa orihinal, basahin muli ang parehong teksto at suriin ang pagkakapareho at ang pagkakaiba ng mga ito. Mag-ingat din na huwag basta-bastang baguhin ang kahulugan ng teksto. Panglima, ilagay ang sanggunian. Mahalaga ang paglalagay ng sanggunian upang ilarawan ang pinagmulan ng mga impormasyon na ating ginamit sa pagpaparaphrase. Ito ay nagpapakita ng paggalang sa orihinal na may akda at nagtuturo sa atin ng tamang paggamit ng mga mapagkukunan. Bukod dito, ito rin ay nagbibigay ng patunay sa ating mga pahayag at nagpapalakas sa ating argumento. Ang wastong paglalagay ng sanggunian ay nagpapakita ng ating integridad bilang manunulat at nagbibigay ng kredibilidad. Sa pagpaparaphrase, syempre, may mga tips na dapat isaalang-alang. Umpisahan ang pangungusap na iba ang punto sa orihinal na akda. Kapag nagpa-paraphrase, mahalaga na umpisahan ang pangungusap sa isang bagong paraan kaysa sa orihinal. Ito ay nagpapakita ng sariling interpretasyon at pag-unawa sa nilalaman. Gumamit ng synonyms.
Kung nahihirapan sa pag-paraphrase, maaaring gumamit ng mga synonym upang palitan ang mga salitang ginamit sa orihinal. Dapat ding tiyakin na kahit iba ang salitang ginagamit, nanatili pa rin ang orihinal na kahulugan ng ideya. Ibahin ang pagkakabuo ng pangungusap. Isang mahusay na paraan ng pagpaparaphrase ay ang pagbabago sa pagkakabuo ng pangungusap. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbaligtad ng estruktura, pagpalit ng mga bahagi ng pananalita, o pagbabago sa pagkakasunod-sunod ng mga salita. Sa ganitong paraan, nababago ang anyo ng impormasyon, ngunit nananatili ang kahulugan. Paghiwa-hiwalayin ang impormasyon. Upang maging epektibo ang pagpaparaphrase, mahalaga rin na hiwa-hiwalayin ang impormasyon mula sa orihinal. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pangunahing ideya at ang pag-uuri ng mga ito sa isang bagong paraan. Sa pamamagitan ng paghihiwa-hiwalay ng impormasyon, mas nauunawaan at naipapahayag ng mabuti ang kahulugan ng teksto sa sariling mga salita. Kadalasang ginagamit o applicable ang tip na ito kapag nagpa-paraphrase ng mahahabang mga akda. May hawig ito sa outlining o pagbabalangkas na ating tatalakayin sa susunod na paksa. Upang mas maintindihan pa natin ang kahulugan ng paraphrasing, ang mga hakbang at ang mga tips sa pagsasagawa nito, magbibigay tayo ng ilang mga halimbawa. Ang ating unang halimbawa ay hango sa Smodin na inilimbag noong 2022. Ito ay example tungkol sa digital marketing. Sa orihinal, ang digital marketing ay lumago sa nakalipas na mga dekada. Kabilang dito ang paggamit ng iba't ibang platform upang ipromote ang mga negosyo. Ang layunin nito ay kumonekta sa target na madla na nasa mga digital na medium. Samantala, sa nakaparaphrase na bersyon, sa nakalipas na mga dekada, umusbong ang digital marketing. Ito ay nagsisilbing daan para maabot ng mga negosyo ang kanilang mga potensyal na customer. Binubuo ito ng pag-promote ng isang brand gamit ang iba't ibang digital platform. Sa naturang halimbawa, makikita ang paggamit ng synonyms at ang pag-aayos ng estruktura upang maipahayag sa sariling salita ang nilalaman. Sa unang pangungusap, binago ang pagkakaayos ng mga sugnay o clause. Kung sa Ingles, karaniwang ginagamit na sentence structure ay SVO o subject, verb, object, sa Filipino, kahit na wasto rin naman ang paggamit ng parehas na structure, kapag tayo ay nagsasalita, kadalasan nating ginagamit ang VSO o verb, subject, and object. Upang mas maintindihan ito, halimbawa, ang pangungusap na I am studying Filipino ay gumagamit ng SVO structure. Kapag ito ay isinalin gamit ang parehong structure, ang kalabasan nito ay ako ay nag-aaral ng Filipino. Ang naturang salin ay grammatically correct. Subalit, sa conversational na pagsasalita kung saan karaniwang ginagamit ng mga Filipino ang VSO, maaari itong maging nag-aaral ako ng Filipino. Sa halimbawang nabanggit, ang digital marketing ay lumago ay halimbawa ng SVO. Sa pag-paraphrase, maaaring gamitin ang VSO. Umusbong ang digital marketing. Sa makatuwid, makikita na sa natitirang dalawang pangungusap sa halimbawa, binago ang kanilang order. Dumako tayo sa ilan pang halimbawa.
Dahil ginunita ang Women's Month ngayong nagdaang Marso, ang ating susunod na halimbawa ay nakalahad sa konteksto ng kababaihan. Ito ay karaniwan nating na-encounter sa mga pananaliksik. Sa orihinal, sa kasalukuyan, 6 sa bawat 10 na kababaihan sa Pilipinas ay hindi nakakukuha ng sapat na edukasyon sa kalusugan ng reproduktibo. Kung ito ay ipaparaphrase, sa ngayon, ang karamihan na sa mga kababaihan sa Pilipinas ay hindi nabibigyan ng sapat na kaalaman sa pangangalaga ng kanilang reproductive na kalusugan. Sa unang halimbawa, binawasan ang bilang at pinalitan ng ilang mga salita upang mas madaling maintindihan ang mga konsepto. Ang 6 out of 10 ay napalitan ng ang karamihan. Ang salitang nakakukuha ay napalitan ng nabibigyan. Ang salitang edukasyon ay naging kaalaman. Sa orihinal, ang mga kababaihan sa rural na mga lugar ng Pilipinas ay mas may mababang antas ng pagdalaw sa mga serbisyong pangkalusugan kumpara sa mga nasa urban na lugar. Kung ito ay ipaparaphrase, sa mga rural na komunidad sa Pilipinas, mas kaunti ang mga kababaihan na nakakukuha ng mga pangunahing serbisyo sa kalusugan kaysa sa mga nasa urbanong lugar. Sa pangalawang halimbawa, ginamit ang parehong ideya ng pagkakaiba sa pag-access sa kalusugan ng kababaihan. Ngunit, binago ang paraan ng pagpapahayag upang maging mas komprehensibo at malalim ang pag-unawa sa sitwasyon. Mas binigyang emphasis ang rural na komunidad at ginawa ring mas naiintindihan ang kahulugan o mensahe ng teksto na hindi sapat o may kakulangan sa nararanasan ng mga kababaihan sa naturang komunidad. Ang kakulangan sa pondo at infrastruktura sa sektor ng kalusugan ng kababaihan sa Pilipinas ay nagpapalala ng mga suliranin tulad ng mataas na kaso ng komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak. Kung ito ay ipaparaphrase, ang limitadong suporta mula sa pamahalaan at kakulangan sa mga pasilidad sa sektor ng kalusugan ng kababaihan sa Pilipinas ay nagpapalala sa mga issue tulad ng mga komplikasyon sa panganganak at pagbubuntis. Sa pangatlong halimbawa, isinaalang-alang natin ang mas malalim na sanhi ng problema at binago natin ang estruktura ng pangungusap upang ito ay mas maging detalyado at mas malawak ang saklaw nito. Hindi binago ang kahulugan o nagdagdag ng bagong ideya sa halimbawa. Bagkus, mas binigyan lamang ng kahalagahan o ng emphasis ang layunin ng pamahalaan tungkol sa isyong pinag-uusapan. Ngayon ay magbibigay ako ng halimbawa ng isang maiksing teksto. Maaari niyo bang subukang i-paraphrase ito? Ang sagot dito ay maaari maging, sa kabuuan, mahalaga ang pagpaparaphrase dahil nagbibigay ito ng pagkakataon na ipahayag ang mga ideya o impormasyon sa sariling salita. Ito rin ay nagbibigay daan na ipakita ang ating pag-unawa sa isang teksto o konsepto nang hindi umaasa lamang sa literal na pagpapakopya ng mga salita. Nagpapakita ito ng respeto sa orihinal na may akda. Sa ganitong paraan, ang pagpaparaphrase ay mahalaga upang mapalakas ang ating kakayahan sa komunikasyon at pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagpaparaphrase, ginagawa nating mas nauunawaan at mas malinaw ang isang konsepto para sa tagapakinig o para sa mambabasa.
tinanong ko ang kahalagahan ng pagpaparaphrase sa ilang mga tao. Narito ang kanilang tugon. Mahalaga ang paraphrasing dahil dito naiiwasan natin ang mga issue ng plagiarism. At dito rin naipapakita natin ang ating respeto sa ating pinagkukunan ng impormasyon katulad na lamang ng original na may akda. At dito rin, mas napapalawak natin ang ating vocabulary. Pero sa akin naman, mahalaga ang paraphrasing sapagkat ipinapakita nito na nauunawaan mo ang mapagkukunan ng sapat at maisulat ito sa iyong mga sariling salita. Mahalaga ang paraphrasing sapagkat ipinapakita nito kung paano mo naunawaan ng sapat ang pinagkukunan upang maisulat ito sa iyong sariling mga salita. Naniniwala ba kayo na ang impormasyon sa teksto na may iilang pahina ay maaari nang maintindihan sa loob ng isang talata? Yan ang pinatutunayan sa atin ng pagbubuod. Sa bawat akda, teksto o ideya, ang pagbubuod ay naghahatid ng kabuuan. Dahil dito, mas nagiging komprehensibo ang pagpapahayag ng impormasyon. Ang pagbubuod o sa Ingles ay pag-summarize ay parte ng paglalagom. Paglalagom ang tawag sa pinasimple o pinaiksing bersyon ng isang akda. Ito ay isang mahalagang konsepto sa pagsusulat at pananaliksik dahil nagbibigay ito ng pangkalahatang ideya o talaan ng mga pangunahing punto o kaganapan. Dahil sa pagbubuod, mas nauunawaan ang pangunahing impormasyon o ideya. Maaaring maunawaan ng nagbabasa ang impormasyon o ideya nang hindi na kailangang basahin ang buong teksto. May iba't ibang uri ng paglalagom na naaayon sa klase ng teksto na sinasummarize. Ngayon ay papasadahan natin ang mga ito. Una, ang abstract. Isang uri ng lagom na karaniwang ginagamit sa pagsulat ng mga akademikong papel tulad ng thesis, siyentipiko at teknikal na papel, lecture at mga report. Kadalasang bahagi ito ng thesis o disertasyon na makikita sa unahan pagkatapos ng pahina ng pamagat. Bilang pinakabuod ng akdang akademiko, ito ang huling sinusulat, ngunit kadalasang unang binabasa. Pangalawa, ang synthesis. Isang uri ito ng lagom na kalimitang ginagamit sa mga tekstong naratibo tulad ng kwento, salaysay, nobela at iba pa. Pangatlo, ang bio note. Uri ito ng lagom na ginagamit sa pagsulat ng personal profile ng isang tao. Ito ay ginagamit upang ipakilala ang sarili para sa isang profesional na layunin tulad ng paggawa ng biodata o resume. Paano nga ba gumawa ng buod? Gaya ng pag-paraphrase, may proseso rin ang pagbubuod. May mga hakbang at may mga dapat isaalang-alang upang makamit nito ang layunin na gawing komprehensibo ang impormasyon. Una, mahalagang basahin ng buo ang tekstong ibubuod. Kailangang maunawaan muna ang kabuuan ng teksto. Suriin ang mga pangunahing ideya, argumento at mga pangyayari upang sa gayon ay walang makaligtaan na impormasyon o hindi ma-misinterpret ang binubuod. Pangalawa, tukuyin ang pangunahing ideya. Alamin ang pangunahing paksa o ideya ng teksto. Ito ang sentro ng buong akda at dapat mabigyang diin sa pagbuo ng isang buod. Ito ay maaaring isang simpleng pangungusap na naglalarawan na sa buong akda. Pangatlo, piliin ang mahahalagang detalye.
Tukuyin ang mga mahahalagang detalye na sumusuporta sa pangunahing ideya. Ito ay maaaring mga pangyayari, datos, o ebidensya na nagpapalakas sa argumento ng may akda. Sunod, gumawa ng buod. Isulat ang pangunahing ideya at ibang mahalagang detalye sa isang buod. Gumamit ng sariling mga salita at tiyakin na naipapahayag ng maayos ang ipinaparating ng teksto. Ito ay dapat maikli at diretsahang nagpapahayag ng pangkalahatang nilalaman ng teksto. At kung kinakailangan, i-edit at magrevisyon. Suriin ang naunang bersyon ng pagbubuod at siguruhing komprehensibo ito. I-adjust ang mga bahagi kung kinakailangan at tiyaking malinaw at organisado ang pagkakalahad. Bukod sa mga naturang hakbang, narito naman ang ilan sa mga katangian ng pagbubuod na pwede ring maging tip. Ang buod, depende sa haba ng teksto, ay maaaring buuin ng isang talata o higit pa, o maging ng ilang pangungusap lamang. Tulad ng pag-paraphrase, gamit nito ang sariling salita. Dahil ito ay naglalayong makatulong sa madaling pag-unawa sa diwa ng seleksyon, dapat ay payak ang mga salitang gagamitin. Gumamit ng ikatlong panauhang panghalip sa pagsulat nito. Gumamit ng mga angkop na pang-ugnay tulad ng gayunpaman, kung gayon, sa makatuwid, gayon din, sa kabilang dako, o bilang konklusyon, lalo na kung ito ay binubuo ng 2 o higit pang talata. Laging tandaan na ang buod ay nagbibigay daan sa mga mambabasa na makakuha ng kabuuan o pangunahing ideya ng isang akda nang hindi nagbabasa ng buong teksto. Sa pagbubuod, isinasaalang-alang ang pangunahing punto at ideya ng teksto. Samantala, sa pagpaparaphrase, isinasaalang-alang ang pagpapahayag ng impormasyon gamit ang sariling salita. Ang halimbawa ay buod ng buong Artikulo 14 ng 1987 Philippine Constitution. Makikita sa naturang buod na kinuha ang pangunahing ideya ng artikulo. Kinuha rin ang mga subtopic at gumamit ng pang-ugnay na bukod dito upang magsilbing transition phrase. Ang paggamit nito ay makatutulong upang mas maging coherent ang isang buod. Dahil napapanahon at kadaraan lamang ng Kwaresma, subukan nating gawan ng pagbubuod ang isang parabola mula sa Biblia. Ito ay ang parabola ng mabuting Samaritano o sa Ingles, Parable of the Good Samaritan. Basahin ang naturang kwento. Kung gusto niyo gawa ng pagbubuod ang parabola, maaari niyong i-pause ang video sa parteng ito. Ngunit ngayon ay dumako tayo sa isang halimbawa ng pagbubuod nito. Sa buod, makikita na pinaiksi nito ang parabola, subalit pinanatili pa rin ang mga mahahalagang detalye. Gumamit ng payak na mga salita upang mas madali itong maunawaan. Bukod dito, gumamit din ng pang-ugnay sa pagpapahayag. Makikita rin na ang kabuoang mensahe na nais iparating ng parabola, kahalagahan ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa, ay isinama sa buod. Sa kabuuan, mahalaga ang pagbubuod dahil nakatutulong ito upang maipahayag ang impormasyon sa paraan na madaling maunawaan. Ngunit bago tayo dumako sa susunod na paksa, atin muna pakinggan ang ilang mga panayam tungkol sa kahalagahan ng pagbubuod.
Importante ang summarizing upang maalala natin at maintindihan natin ang mga impormasyon. Bilang estudyante, alam nating samot-sari at napakaraming teksto ang ating kailangan basahin para sa gayon maintindihan natin ang ating mga activities o mga aralin. Ang pagbubuod ay importante dahil kinukuha lamang natin ang mga importanteng detalye na mas nagpapaiksi at upang mas maintindihan natin ang teksto na ating kailangang basahin. Ang balangkas o kilala bilang outline sa Ingles ay isang sistema ng pag-organisa ng mga ideya at impormasyon na ang layunin ay magbigay daan na magkaroon ng malinaw at maayos na estruktura ang isinusulat. Ito ay plano na nagsasaad ng mga bahaging bumubuo ng sulatin na siyang nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Sa pamamagitan nito, nalalaman kung ano ang pangunahing ideya at suporta. Pinapakita nito ang ugnayan ng mga ideya. Nagsisilbing guide ito para sa mga author upang mapabilis ang proseso ng pagsusulat at epektibong maipahayag ang kanilang mga ninanais. May iba't ibang uri at format ang pagbabalangkas. Sa uri, kadalasang ginagamit dito ang una, ang pamaksang balangkas o topic outline. Dito, salita o parirala lamang ang inilalagay. Ito ang isang halimbawa. Pangalawa, ang pangungusap na balangkas o sentence outline. Dito, idinedetalye ang mga pangunahin at suportang ideya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng topic at sentence outline ay nakikita sa antas ng detalye at organisasyon ng impormasyon. Ang pagpili sa kung ano ang klase ng outline o balangkas ang gagamitin ay nakasalalay sa kung ano ang kinakailangan ng proyekto o sa pansariling kagustuhan ng manunulat. Ang topic outline ay naglalaman lamang ng mga pangunahing topiko o kategorya na kailangang saklawin. Hindi ito naglalaman ng mga detalyadong pangungusap o pahayag. Sa kabilang dako, ang sentence outline ay nagbibigay ng mas malalim na kaalaman at detalye kaysa sa topic outline. Sa makatuwid, may dalawang karaniwang format na ginagamit sa pagbabalangkas. Una, ang dalawang lebel na nagpapakita ng pangkalahatang estruktura. Pangalawa, ang tatlong lebel na nagpapakita ng detalyeng sumusuporta. Ang pagbuo ng balangkas, gaya ng pagpaparaphrase at pagbubuod, ay may sinusunod ding mga hakbang at proseso. Una, piliin ang tamang uri ng balangkas. Pumili ng uri na akma sa iyong pagsusulat at sa kung paano mo gustong ipakita ang relasyon ng mga ideya. Pangalawa, pagtukoy ng pangunahing ideya. Simulan ang balangkas sa pagtukoy ng pangunahing ideya o tema ng iyong teksto. Sumunod, pagbuo ng sub-ideya. Pagkatapos matukoy ang pangunahing ideya, bumuo ng mga sub-ideya na susuporta at magpapalakas sa pangunahing ideya. Ito ay mga maliit na konsepto o punto na nagbibigay ng karagdagang impormasyon. Ang mga sub-ideya ay inilalagay sa ilalim ng pangunahing ideya at maaaring gamitin ang mga sub-letters o numbers para maipakita ang relasyon ng mga ito. Pang-apat, pag-organisa ng mga detalye. Pagkatapos ng sub-ideya, ilagay ang mga detalye o mga halimbawa na susuporta at maglilinaw sa bawat sub-ideya.
Ito ay mga konkreto at espesipikong impormasyon na nagbibigay ng patunay o pagsasalarawan sa mga ideyang na ipapahayag. At panglima, ang pag-ayos ng sekwensya. Mahalagang tiyakin na ang mga ideya at mga detalye ay nasa tamang pagkakasunod-sunod upang magkaroon ng malinaw at lohikal na pagkakaugnay. Laging pakatandaan na ang balangkas ay nagsisilbi lamang na guide at hindi ito permanenteng estruktura. Maaari pa rin itong i-adjust o pagguhin habang ikaw ay nagsusulat. Ngayon, bakit nga ba mahalagang bumuo ng balangkas? Marahil sumasagi sa ating isip na hindi ba't mas mapapabilis na lamang kung direkta na lamang tayong susulat? Dahil dyan, ito ang ilang mga kahalagahan ng pagbabalangkas. Sa pamamagitan ng pagbabalangkas, nahati ang mahalagang bahagi ng teksto at naayos ang mga ideya sa lohikal na paraan. Nagbibigay ito ng malinaw na estruktura at tumutulong upang maiwasan ang pagkalito. Ito ay nagsisilbing malinaw na gabay sa parehong manunulat at mambabasa. Sa kabuuan, ang pagbabalangkas ay isang mahalagang kasangkapan na nagbibigay daan sa mas maayos at mas malinaw na presentasyon ng mga ideya. Buhat nito, atin pang pakinggan ang ilang mga ideya tungkol sa kahalagahan ng pagbabalangkas. Mahalaga ang outlining para ito ay maging gabay sa ating pagsusulat ng akademikong larangan. Mahalaga ang pag-outline dahil sa pamamagitan ng pag-outline ay natutukoy natin ang pagkakasunod-sunod ng ating mga dapat gawin at sa pamamagitan ng pag-outline ay nalalaman nga natin kung ano nga ba ang ating dapat pagtuunan ng pansin at ano ang mga bagay na ating dapat isaalang-alang upang ating matapos ang ating gawain. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, naway maipamalas natin ang mga kakayahan na ating natutunan. Talaga nga na mapagtitibay tayo nito upang maipahayag ang mga ideya at kaisipan sa ating sariling mga salita. Sana ang ating mga natutunan ay magsilbing tanglaw tungo sa mas malalim na karunungan. Muli, ako si Heriago, nag-iiwan ng mga katagang, pluma at papel, tinta at talas. Yan ang ating patuloy na ipapamalas. Hanggang sa muli, maraming salamat!